Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at welcome po muli sa ating programang Itanong Mo Kay Doc. Bago tayo magsimula ay mag-alay muna tayo ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong aming Amang makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin. Maraming salamat po sa biyaya ng buhay, sa biyayang pinagkakaloob niyo sa amin araw-araw. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang. Puspusan mo nawa kami ng biyaya, ng lakas ng loob, ng mabuting kalusugan, mapayapang pag-iisip, at ng determinasyon na paglingkuran ka sa lahat ng aming gagawin. Patuloy niyo po kaming lingapin at ang aming pamilya. Iniaalay po namin sa iyo ang aming mga puso, kaluluwa at isip. Ikaw nawa ang aming maging gabay sa araw-araw. Ikaw ang dulo, gitna at simula ng aming buhay. Ito po ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ni Jesus at ng aming inang si Maria. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hello po! Kumusta po? At welcome po muli sa Itanong Mo Kay Doc. Ito po si Dr. Ethel Vital Fornes, Past President ng Tarlac Medical Society, ang inyong-host. Ang ating pong talakayan ngayon ay napapanahon, no? Ito ay pinamagatang AI sa I. Konsulta gamit ang teknolohiya. O, di ba? Sa pamagat pa lang, high-tech na high-tech, no? So, kung mapapansin po ninyo, last episode natin ay tungkol din po sa mata. Ito naman po ay parang isang silip sa mata. Sakit sa buong katawan ay makikita, no? Kasi marami pong manifestations ng sakit sa katawan ay makikita po, no, dun sa mga changes sa ating mga mata. So, ngayong episode natin ay tungkol din po sa mata, no? Ito po naman ay bagong paraan ng pagtukoy sa sakit, no? So, dahil po dyan, syempre, ang ating pong guest ngayon ay isa rin po siyang espesyalista sa mata, no? Bali, suki na po siya, hindi po niya first time, no? Dati, naging guest na rin po natin siya. So, siya po ay nag-graduate ng BS Nursing sa New Era University and then Doctor of Medicine sa Far Eastern University and RMF and residency training po sa ophthalmology sa University of the East Ramon Magsaysay Hospital. And siya po ay born and raised po, no, sa Balanga City, Bataan. Bali, ang pamilya po niya ay kilala po doon na nangangalaga talaga sa mata. And of course, syempre, siya rin po ay nakapangasawa ng isang optometrist naman na taga-Kapas Tarlac, kababayan ko po, no? Si Doc Jalmar. So, ating pong i-welcome muli sa Itanong Mo Kay Doc si Doktora Paula Joanna Madrid Maglalak. O, di ba? Hi! Hello! Kamusta po kayong lahat? Na-miss ko po kayong lahat. Yes! Oo nga! Welcome back! Ayan. Thank you! Thank you po for having me again. No? Salamat. Fresh si Doktora. Nakarami ng tulog kagabi. Oo nga. Ay, importante yan, syempre, no? Yes. Oo. Ayan, Doktora. Enlighten us. Ano nga ba itong AI sa Artificial Intelligence? Parang napaka-high-tech, ano? Kaya nga, Doc, medyo advanced na tayo ngayon. Siyempre, alam nyo na, it's the new millennium. Kailangan makasabay na tayo sa mga bagong teknolohiya po ngayon. Ayan, digital, ano ba tawag doon? Digital era. Sige, alam ko meron pang hinahanda para sa atin na Sige po. slide presentation. Ayan. Okay, nakikita nyo na po, Doc? Yes! Ayan. Okay. Juana. So, hello po ulit sa lahat. I am Dr. Madrid Maglalang po, no? Isa ko ophthalmologist po. Ngayong araw na ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa AI sa eye, no? Ito ay tinatawag na AI means artificial intelligence, no? Ito ay makabagong paraan na ginagamit para magkonsulta gamit ang teknolohiya. So, ngayong araw na to, ibabahagi ko sa inyo kung ano ba ito, paano siya makakatulong sa ating lahat, at kung paano nyo siya po pwedeng gamitin, no? Okay po.
Okay. Pag sinabi nating artificial intelligence in ophthalmology, no, gaya po ng mga ibang mga computer, laptop, gumagamit din siya ng mga softwares or program. Ito ay isang software that revolutionizes eye disease diagnosis and screening. Ibig sabihin po, kaya niyang mag-diagnose at kaya niyang mag-screen ng mga sakit. Ito ay mahalaga at mahalaga dahil ito ay mas pinabilis, faster, probably less than 3 minutes, may result ka na. More accurate, mas detalyado siya po, no? At non-invasive, ibig sabihin, hindi masakit, walang itutusok, walang ilalagay, walang ipapatak. No? Talagang itetest ka lang gamit ang mga computers po. So, ano ba ang kahalagahan nito? Bakit gusto ko siyang ibahagi sa inyo ngayong araw, no? As we all know po, sabi ko nga sa inyo, it's the new millennium, no? Advanced na lahat sa technology. Siyempre, dapat po ang medisina ay sumasabay din. Ano ba yung mga impact o halaga nitong AI na ito? Una, malaki ang tulong niya sa early detection. Pag sinabi pong early detection, alam nating mga doktor, pinakamahalaga, early detection, maaga nating na-diagnose o nahuli yung sakit, mas madali natin siyang mapagagaling o maaagapan kung ano man yung pwedeng maging komplikasyon. Timely interventions is very important, lalo na po sa mata, no? Kasi yung paningin, kapag nawala na siya, mahirap na po siyang ibalik. No? May mga sakit, gaya ng glaucoma or iba pa, mga sakit sa retina o plaka ng mata na kapag hindi mo naagapan or hindi mo nagamot agad, ay maaring mag-cause ng pagkabulag. So yun yung isa sa mga importante niyang pwedeng gawin. Pangalawa, yung sinasabi ko pong screening and diagnosis. Halimbawa po, na-detect na nung artificial intelligence na may sakit talaga yung pasyente sa mata. Importante naman siya kasi itong makina na to, i-screen niya naman at idadiagnose yung sakit. So, ibig sabihin po, itong makina na to o teknolohiya ay may kakayahan na pag nakita niya ang iyong mata, ay sasabihin niya sa'yo ang iyong posibleng sakit. So, para din siyang doktor. Di ko naman sinasabing doktor siya po, no? Pero, technically, ang nangyayari sa kanya, maraming impormasyon sa loob ng makina. Pag may nakita siyang larawan ng mata o picture, alam niya kung anong meron siyang ibibigay sa yung ideya o clue o probably po diagnosis para sabihin kung ano ba yung meron sa pasyente. So, sa ganitong paraan, Doc, for example, ano ba yung importance niya? Halimbawa, nasa ibang lugar ka, malayo, walang doktor. Pag nilagay mo lang siya dun sa makina na yun, na ipapakita ko po sa inyo mamaya, wag po kayo mag-alala, matutulungan na makadiagnose agad, mas mabilis siya. No? So, yun yung mahalaga din po, yung magkaroon tayo agad ng access dun sa sakit ng pasyente. Okay. So, ngayon, ano pa ba yung... Sounds amazing. Medyo nakaka-overwhelm. Pero mamaya po, dahan-dahan, alam ko naman, maiintindihan nyo siya at makukuha nyo din siya kung paano siya gumagana po. Yan, okay. Sige, Doc. Okay. So, ano ba yung mga kailangan lang nating malaman? Of course, no, bago tayo pumunta doon sa exciting part, gusto ko lang ipaalam sa inyo, pag tanong nyo, Doktor, ano ba kasi yung AI na yan? No? So, ang ginagawa po ng AI, ito po ay isang software na kung saan yung mga scientists at yung mga responsible for this machine, naglalagay po sila ng maraming impormasyon, picture, milyon-milyon sa isang software para yun ang mag-a-assess. Kumbaga, kung sa tao, parang doktor na maraming experience sa sakit. Kapag nakita niya yung sakit na yon, more or less may idea siya na yun yung sakit, no, na dapat niyang gamutin. So, ganun din po yung ginawa lang siyang machine o technology. So, marami siyang impormasyon, milyon-milyon, nasa loob siya nung software. So, yung software na yun, pag napicturean yung mata ng tao, bibigyan kanya ng idea kung ano ba yung meron dun sa mata ng tao. So, second, sabi ko nga sa inyo, importante siya kasi accurate siya. May mga study po for the percentage, probably pasado naman talaga. And gusto ko pong malaman ninyo, yung AI ay ginagamit na sa mga developed countries, no? Sabi nga nila, nababawasan daw ng trabaho. But anyway, mahalaga, mas accurate, mas mabilis, tsaka mas nakakatulong sa marami po, no? So, we're very happy, masaya kami na ngayon sa Pilipinas, lalo na po especially dito sa atin sa Kappa Starlock, no? May available na po ng mga artificial intelligence machine. So, sumunod, high cost and lack of doctors and equipment. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina na
halimbawa po na sa ibang mga lugar kayo, malalayong lugar na syempre po alam naman natin konti lang ang doktor sa mata, hindi naman talaga sobrang dami po, no, para sa dami ng tao sa Pilipinas. Kung kayo po ay may gantong kakayahan na maglagay ng makinang ganito at teknolohiya, kahit wala pa po yung doktor doon, pwede nang gamitin para kahit paano kung may emergency sa mata o may pwede nang gawin, mabigay na yung first aid. Apo, yung mga dapat na ibigay. So, AI could be an answer para sa mga lugar na walang doktor. And lastly, gaya na sinasabi ko po sa inyo, in the near future, sa tingin ko po, through artificial intelligence, ito na yung magiging routine, Doc. Siguro hindi lang din sa amin sa OFTA. Alam nyo naman sa iba't iba, hindi lang sa healthcare, di ba? Sa lahat ng iba't ibang ng society, may mga, di ba nga sa cellphone natin pag nag-Facebook tayo, parang may AI na, di ba, Doc? Kayang mag-hug nung dalawang tao kahit hindi naman sila magkasama. So, I think magandang learning experience para sa ating lahat po ito kasi sasabay tayo sa makabagong teknolohiya po. Yes, tama ka dyan, Doc. Diba? Kasi sa ngayon po talagang that's the only way to go, no? Lalo na yung mga kabataan ngayon, masyado na sila talagang high-tech into technology. Okay, so paano? So dito tayo sa medyo exciting part po. Okay, so paano ba siya gumagana? Okay, so I'll walk you through it po, dahan-dahan para maintindihan nyo. So, gaya na yung sinabi ko sa inyo, paulit-ulit na po ako, meron siyang tinatawag na software na artificial intelligence na kung saan yung software na yun, ito po nakikita yung picture, ito po yung mismong makina, ito po yung actual na picture na makina na artificial intelligence ang gamit, no? So, itong maliit na puti sa bahagi na ito, sa kanang side, yun po ay picture ng makina na ginagamit na may artificial intelligence. So, yung makina na yan, kasama, may software sa loob, kasama itong laptop po na ito or I guess laptop, ay merong mga milyon-milyong picture or tinatawag na retinal photographs po, no? Mga picture ng ligot ng mata na may iba't ibang sakit, mapa-normal o mapa-abnormal or kung ano pa man, no? Na sometimes po, ang sinasabi nga dito nila, sa sobrang accurate nila, they often even exceed human performance. Sometimes, mas magaling pa sila sa yung information po ng tao po, no? So, basically, yan yung idea kung ano bang artificial intelligence. Pero bago na ko po, Doktora, sabihin kung paano siya gumagana lang, mag-review lang po tayo ng konti, no? Kasi alam ko po yung mata ng tao ay medyo mahirap intindihin o medyo, dahil maliit siya, hindi siya laging nakikita, medyo mahirap siyang intindihin sa una. So for example po, halimbawa, no, ito yung mata ng tao. So hinati po siya sa gitna, no? Kung pagaganahin nyo lang ang inyong imahinasyon, ito yung mata ng tao, ito yung harap, nakikita nyo po ba yung cursor na gumagalaw or hindi? Hindi po. Yes. Ay, nakikita nyo pa, kayo pa. So, parang niya, naka-side view yung patient. Opo, side view yung patient, tapos kinat natin yung mata sa gilid. Okay, para makita nyo yung loob ng gitna ng mata. Kasi di ba yung mata bilog siya, no? Hollow organ siya. So, makikita nyo dito, may arrow na yellow po. Yung arrow na yellow, mamaya, dadaan yung ilaw papunta sa likod ng mata para makuha yung picture ng likod ng mata o tinatawag na retina. Okay? So, ito yung bahaging harap ng mata. Itong dilaw na arrow, dadaan dito ang ilaw, papunta sa lente ng mata at papunta dito sa tinatawag na retina o plaka ng mata. Okay? Meron din tayo tinatawag na macula. Ito yung parte ng mata na pinakamalinaw. At ito naman optic nerve o yung ugat papunta sa brain ng tao. No? Yan yung tinitignan pag may glaucoma po. Okay, so ano ba yung kahalagahan nito? Pag tumingin kayo po sa picture sa kanan, dito sa litratong ito, makikita nyo yan ang eksaktong larawan ng likod ng mata ng isang tao. Okay? So siguro yung iba po sa inyo, first time siyang nakita, no, sa unang pagkakataon. So, ganyan po ang itsura ng mata ng tao. Yan pong likod ng mata ng tao ay tinatawag na retina, gaya na sinabi ko sa inyo kanina, o yung plaka ng mata, na may iba't ibang structures o mga ugat, 'di ba po, papunta sa utak, ugat na dinadaanan ng dugo at iba pang mga structures na nagpapalinaw dito. So ang ginagawa po ng AI,
pipicturean niya yung likod ng mata ninyo, ganito ang itsura sa kanan, at i-analyze at i-assess niya kung may sakit ba ang mata. Okay. So, I guess malinaw po sa atin, no? Yan ang anatomy ng mata at yan ang pagbabasihan po ng test natin ngayong umaga. Ay, ngayong araw na ito po. Okay. So, paano siya gumagana? Okay po, ganito po siya, Doc. Yung mga picture ng mata po ninyo sa iba't ibang sensitibong parte ng mata, sa likod ng mata, usually may mga tinatawag siyang microvasculatures and optic nerve head. Ibig sabihin yun, yung may iba't ibang parte sa likod ng mata, maliliit, mga ugat papunta sa utak, at mga parte ng retina like your macula and others. So, ang kahalagahan po nito ay bibigyan kayo ng idea ng makinang ito at ng teknolohiyang ito ng mga bagay na madadiagnose o mga sakit, not only vision-threatening eye disorders. Ibig sabihin po, hindi lang mga sakit sa mata. Di ba? Example natin ng mga sakit sa mata, may diabetic retinopathy. Ibig sabihin po, nagkasakit kayo ng diabetes, na apektuhan po ang inyong mata. Nagkaroon kayo ng age-related macular degeneration, ibig sabihin po, tumatanda ang mata. Okay? And meron din mga glaucoma, ibig sabihin, tumataas ang presyon ng mata at nagkukos ng pagkasira ng mga ugat ng mata. Hindi lang po iyon, marami pang sakit. Pero ang isa pang gusto ko pong ipaalam sa inyo ngayong araw na ito, di ba po, last time, Doktor, nagkaroon po kayo ng guest, si Dr. Leonard, ang pinag-usapan niyo po ay iba't ibang sakit na pwedeng makita gamit lang sa mata. Ito pong teknolohiyang ito ay kabahagi o kadugtong din ng lecture na yun. Ibig sabihin po, kung si Dr. Leonard po nadadiagnose niya o kaming mga ophthalmologists nadadiagnose namin yung sakit sa mata, kaya din po ito ng makinang ito. Okay, halimbawa po, yung mga life-threatening diseases katulad ng hypertension, sasabihin sa'yo, pag nakita yung mata mo, sasabihin niya, meron ka bang hypertension o may risk ka ba doon? May risk ka bang ma-stroke ka? Imagine niyo po may risk ka bang magkaroon ng cardiovascular disease o sakit sa puso? O isipin niyo po, even risk ng pagkakaroon ng mga Alzheimer's disease, kaya niyang sabihin sa inyo. So, gano'n na lang siya ka-high-tech at gano'n na lang siya kalaking itutulong po sa mga tao para ma-early diagnose o mas maagang malaman at ma-prevent kung ano man yung pwedeng maging sakit in the near future. Wow. Valido, kumbaga, aside from, halimbawa, meron siyang specific na nakita, no? So, kumbaga, aside from parang magbibigay siyang differential diagnosis ba? Parang gano'n. Opo. Oo. Mga posibleng sakit na meron siya and yung pwede pang, halimbawa, parang pwede pa niyang, kasi yung risk anta, paano ba explain? Parang na pwede mataas yung tsansa na mataas yung tsansa na pwede siyang magkaroon nito. Tama? Parang ganun ba? Correct. Okay. Tama po yun. To be exact, doktora, para mas specific, sasabihin niya po yung percentage. Kung kung ilang porsyento. For example, meron kang medium to high risk na magkaroon ng heart attack for about 60 to 80%. Ganun. Mamaya ipapakita ko po sa kung paano siya. Okay? So, gaya ng kanina, for example, ito pong picture na to, di ba kanina nag-review na tayo or pinakita ko sa inyo kung ano ba talaga, kung paano siya gumagana. Ngayon, ito pong letrato sa inyong kanan, pinakakanan, ay aktual na letrato ng isang mata na kinuha gamit ang artificial intelligence machine. Okay? So, galing dito sa retina, gaya ng sinabi ko sa inyo, yung dilaw na arrow, papasok ang liwanag, pupunta sa likod ng mata. At ang pinaka-picture sa kanan po o letrato, yun ay aktual na mata na ninyo. Okay? So, ganyan yung magiging itsura po ng picture, no? Kapag gumamit na tayo ng AI. Okay. So, paano ba siya gumagana? Simple lang, no? So, karaniwan po yung makinang available sa Pilipinas, para lang din po alam ninyo. Ito po ay based sa personal experience ko po, no? Sa personal experience ko talaga. Usually, nagdag-diagnose siya ng 6 na sakit sa mata. Okay? Ini-screen niya po iyon. So, diabetiko, age-related macular degeneration, tumatandang mata, hypertensive retinopathy o matang naapektuhan ng mataas na presyon o BP, retinal vein occlusions, mga barang ugat sa mata o mga dumudugong ugat sa likod ng mata,
Pathologic myopia, ibig sabihin, Dok, sobrang taas ng grado, 1,000, kaya niyang sabihin kung ano yung sakit doon at retinal detachment, kung may mga plaka sa likod ng mata na natanggal, nabutas o napunit. Okay. So yun technically po yung 6 na klase ng mga sakit na kaya niyang i-screen agad-agad, pero marami pa po. No? Binigyan ko lang kayo ng mga ibang example. So paano ba to ginagamit? So halimbawa po, ito nakikita niyo po sa gitnang bahagi, may letrato dyan. Ito po ay picture ko talaga sa clinic ko po. So kung meron kayong tanong later, pwede niyo pong itanong sa akin. No? So may pasyente po ako, natitingin lamang sa isang parang microscope na puti. Kung makikita niyo sa likod na bahagi ng picture, meron siyang picture sa likod ng mata. Tapos sa kanang bahagi po na letrato, lalabas yung picture ng likod ng mata. Okay, so ganun siya po ka-high-tech. Itong likod ng mata na po ito ay makikita ang retina at optic nerve na diretsyo na po sa brain o sa utak ng tao. Okay. So gano'n ba katagal? Baka tanongin nyo, doktora, gano'n ba katagal? Baka naman hassle, matatanda na yung pasyente, ang hirap na pong gumalaw. Hindi po. Yung procedure po ay less than 5 minutes. So mga 5 minuto o mas mababa pa. At ang resulta po ay kaya ninyong makuha ng mga 3 to 5 minutes lang. Okay. So ganun po siya ka-high-tech. No? So for example, tinest kayo, isinilip ang mata ninyo dyan sa parang telescope na yan, less than 5 minutes, and then less than 5 minutes again, makukuha nyo na po yung resulta. Okay, so, paano ba siya ginagawa? Okay, sige. I think i-share ko po tong video sa inyo. I like to give credit to Focus Point AirDoc po, no? So, pakita ko po sa inyo ang maikling video, no? Habang Ayan, sige, para makita natin. Okay. So, ito po yung makina, no? Yan ay parang telescope. Mapapansin nyo yung parang scope na ginaganon sa mata. Okay, so itong part na color gray, sisilip lang po ang pasyente na ganito. Okay, so pipicturean ang mata in less than 2 to 3 minutes. Yan, nakita nyo po na actual. Yan yung lalabas na picture. And then after picturean, results are out. Ganun lang po siya kabilis, no? Hindi masakit, walang itutusok, walang kahit anong ilalagay sa mata, walang mga injections. So again, pakita ko po ulit sa inyo. Okay, so this is the machine, the actual machine. Yung nasa taas po, yun yung part kung saan kayo sisilip. Okay, parang telescope, nakaganon lang kayo. Okay, hindi po kailangan ng kahit anong preparasyon. And then, yan, makita nyo, sisilip yung pasyente. Okay, pagkasilip niya po, pipicturean yung mata niya hanggang sa likod. Okay. And then, less than 2 minutes or 3 minutes, meron na po kayong resulta. Okay, ganun siya kabilis po. So, yan yung mga results na ipapakita po sa inyo ng machine. Okay. Okay. Now, ang gusto ko pong i-share sa inyo kung ano yung mga recently nakita kong patients sa clinic ko na actual na ginawa itong procedure na ito. Okay po. So, makikita nyo po sa screen na may iba't ibang klase ng likod ng mata. So again, review tayo po. Naalala nyo, kanina tinuruan ko kayo, ito ay likod ng mata, no? Picture ng likod ng mata. Ito pong unang letrato na nandito sa screen natin ay isang letrato ng pasyente ko na 20-plus-year-old female na mayroon pong tinatawag na pathologic myopia, diagnosed ng AI. Ibig sabihin, Doc, yung grado ng mata niya 800 hanggang 1,000. No, sobrang so ibig sabihin po kapag ang mata mo ay grado 800 to 1,000 more or less, ganyan po ang itsura niya, no? Ito namang pasyenteng ito sa gitna, nang kung makikita nyo po yung optic nerve niya, yung ugat papunta sa brain, ay namamaga, no? Hindi siya kasing linaw ng mga iba. Meron po siyang optic neuritis. Okay. This one, doktora, yung pinaka-last po na picture sa kanan. Alam niyo po ba siya ay pasyente ko na 42-year-old male na may diabetes na hindi kontrolado. Ang nangyari po, di ba po of course, importante po sa inyo lifestyle medicine, no? Ang nangyari po sa kanya, doktora, wala pong disiplina sa pagkain, sa gamot, pumutok po yung mga ugat sa likod ng mata niya. Nagkaroon po siya ng vitreous hemorrhage. Okay?
So imagine, isang punta lang nila dito, pinicturean lang sila sa mata nila kasi ang nagiging problem po natin minsan, yung mga pasyente po takot, dahil natakot patakan, natatakot sa injection, takot sa mga test. Kung malalaman lang po nila na may mga available ng technology o test ngayon na hindi masakit, nasisilip lang sila, makakatulong ng malaki sa kanila. Malaking bagay po, no? Kumbaga, malaking tulong natin sa kanila at sa mga pasyente para yung mga sakit na pwede naman nating maiwasan at yung mga sakit na pwede naman nating magamot agad ay mabibigyan agad po ng lunas. Okay. So, ano pa yung mga gusto kong i-share sa inyo? Ito po, another set of pictures. Itong pasyente ko po una, kung makikita nyo, may maliliit na pagdudugo sa likod ng mata niya, siya din po ay may diabetes. Okay. Ito namang isang pasyente sa gitna po ay mayroon siyang lesion. Kung makikita nyo yung gitna ng mata niya na itinuturo ko, kung nakikita nyo po, merong parang plaque dyan, no? Yung parang nakaharang na puti. Okay? At panghuli po, etong sa kanan, ito ay isang pasyente ko na 30 plus years old female na nagkaroon po ng glaucoma, kaya lang hindi na po naagapan, no? So, ang nangyari, halos hindi na po nakakakita yung mata niya na yan, no? Nasira na yung ugat papunta po doon sa brain. So, technically, ang gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na kung kayo po ay takot magpakonsulta sa doktor dahil takot sa sakit, or takot dun sa mga ginagawang mga test, injections, patak, wag po kayong mag-alala. Yung bagong teknolohiya ngayon na available ay walang sakit at pwede nyong makuha at matest ang mata nyo ng sobrang bilis. Okay? Gusto ko pong i-impart sa inyo or ibahagi sa inyo na ito po ay malaking tulong sa lahat ng mga pasyente na nangangailangan ng check-up sa mata. So kung kaya nyo po, kung halimbawa, natatakot kang pumunta sa doktor, bigyan niyo po ng chance, i-try niyo po yung teknolohiyang ito. Baka ito po yung fit o parang dapat para sa inyo. Okay. So ngayon, napakita ko na po sa inyo yung ano ba yung artificial intelligence. Napakita ko na sa inyo ano ba yung ginagawa dito. Napakita ko na rin po ano yung mga sample ng mga mata o mga sakit na pwede nating ma-diagnose. Ngayon, bibigyan ko po kayo ng sample ng result. So, ito special na to. Malalaman nyo na kung ano yung pwede nyo mga makitang sakit. O, for example po, ito ay isang example ng actual na result ng AI. So, itong pasyente ko po na to, nung pinicturean, gaya ng sinabi ko sa inyo, napakataas ng grado ng mata, 1,000, no? Usually po, doktora, kapag sa ophthalmology po, yung mga gantong pictures ng mata, may tinatawag po kaming readers o mga doktor na nagre-read ng result. Para pong, di ba, radiology, yung mga radio natin, pag in x-ray, hinihintay nyo po yung result, di ba? Ganon din po yung mata. May ganon din po kami. Ang advantage po ng AI, hindi nyo na po kailangang maghintay ng matagal. Kasi minsan, syempre po, yung doktor ay nagpapasyente pa o meron pang nag-o-opera or prior appointments, hindi po agad mariread. Sa AI po, doktora, pag nilagay nila yung picture doon at nakita na, i-read niya na po ito. So, halimbawa, ito po, no, yung naka-box na color red, nakalagay dito sa mata niya sa kaliwa, meron siyang moderate to severe pathologic myopia changes. So, very easy. Para sa isang doktor po, halimbawa ako, kaya ko na agad i-correlate yung nakita ko sa pasyente clinically versus sa nakita ko sa kanya sa artificial intelligence. Then, in an instant automatic, alam ko na po yung gagawin ko agad-agad. Mas mabilis, mas accurate, hindi nasaktan ng pasyente, uwi siya ng masaya. So, technically, yun po yung idea niya. Okay? So, another example, itetest niya rin po yung mga glaucoma. No? So, kung may pasyenteng takot na takot, doktora, may lahi kami ng glaucoma, yung tatay ko nabulag, kapatid ko, tita ko, pwede din po siya. Titignan yung mga ugat ng mata ninyo, sasabihin kung normal o hindi. Okay? So, yun po yung ideya niya. So, ngayon, dun po tayo sa may kinalaman sa topic niyo last week, doktora. No, this is very interesting, no? So I think tapos na tayo dun sa mga sakit ng mata. Madali naman nilang maintindihan. Kung gusto lang nilang magpa-check up, hindi masakit, mabilis at makukuha agad ang resulta, pwede po sa mga sakit sa mata. Ngayon, dun tayo sa mga tinatawag na potential
Disease Assessment Report. So magugulat po kayo na pagtingin lang sa mata, nung picture ng mata, pwede po ninyang malaman ang risk assessment o yung porsyento na kung saan pwede kang magkaroon ng mga sakit na ito. So ano yung mga sakit po? Arteriosclerosis, yun yung mga bara-bara sa puso, di ba po? Glucose, sugar, no? Importante po sa inyo yan. Number 1, no? Hypertension and diabetes. Anemia, magkakaroon ka ba ng risk for anemia? Cardiovascular, mga sakit sa puso. Cognitive impairment, no? Magkakaroon ka ba ng maagang Alzheimer? Magiging makalimutin ka ba? No? Other neurodiseases. Macular vision impairment, ibig sabihin, magkakaroon ka ba ng sakit o may risk ka ba na yung gitna ng mata mo na pinakamalinaw ay magkaproblema? Diba? Inhalable particulate matter, sudden cardiac death, no, mamamatay ka kaagad. Meron ka bang chance or risk na ikaw ay magkaroon ng cardiac nag-heart attack, no problem. And also brain tumor. Imagine, tinignan lang nila yung mata mo, nalaman mo pa kung meron kang risk na ganun. So halimbawa po, nagpa-test kayo. Ano ba yung lalabas na result sa inyo sa lahat ng to? Sa arteriosclerosis, glucose, anemia, cardiovascular, cognitive, macular impairment, inhalable particulate matter, sudden cardiac death, and brain tumor. Ganito po siya lalabas. Okay? Sorry po, medyo maliit, no? Pero try ko po siya explain sa inyo. So for example po, nag-undergo kayo ng test na yun, in less than 5 minutes, makukuha nyo po lahat yung result na to. For example, for this patient po, this is an actual patient of mine. Nung pinicturan po yung mata niya, nakalagay dito, may kita nyo may box na red, nakalagay arteriosclerosis risk. Meron siyang risk na 84. Okay, nakalagay po. Ibig sabihin, 84, high risk, mataas siya, no? So, yan, makikita nyo rin, meron din ditong picture sa kanan na makikita nyo yung graph niya. So, glucose metabolism risk. Ibig sabihin, pagkakaroon ng diabetes, high risk din siya, 82%. Okay? So, ibig sabihin ko lang po, itong makina na to ay bibigyan kayo ng ideya kung ano yung mga pwede ninyong maging sakit. So, ano ba yung matutulong nito, Doktora? For example, binigay ko po yung test na to sa inyo. Nakalagay doon, glucose metabolism risk, 82%. Siyempre po, bilang pasyente, no? Magbabawas ka ng kanin, mag-exercise ka, mas aware ka po, no? Mabilis yung screening process, tsaka yung thought process niya. O nakalagay dito, ay, meron pala akong high risk ng macular vision impairment. So, more or less, every 2 years magpapacheck up ka sa ophtha mo kasi alam mo na may posibleng yung gitna ng mata mo ay lumabo ng maaga o magka-problema. So, ganun po siya ina-apply. Okay? So, imagine if lahat tayo may ganitong test, no? Meron tayong security and mabilis nating madadiagnose or pangangalagaan po yung katawan, in short. Yun talaga yung pinaka-importanting message na gusto ko ding i-impart sa inyo. Okay. So, kaya pa ba, Doc? Alam ko, Na-amaze lang kasi ako, no? alam ko, medyo maraming information no? So, pero Okay lang, pero nakaka-amaze, no? Grabe, no? Ang technology. tinatry ko siya, Doc, na explain sa inyo ng ng madaling paraan. Oo, okay. Okay naman. Nagigets na, naintindihan namin. Opo. So, alam niyo po, yung isa pang gusto kong i-share sa inyo, bakit kailangan nyo ng screening. Hindi ko lang po sigurado din, di ba po yung mga pasyente, dito po sa CAPAS specifically, syempre po dito po yung practice ko talaga. Sobrang dami pong diabetiko. Okay? Probably hindi po nila alam na kapag ikaw ay diabetiko, kailangan ikaw ay i-screen sa likod ng mata the moment na ma-diagnose ka. No? It's a guideline po of the Retina Society. No? O for example, na-diagnose ka ni doctor, internal medicine doctor, ay yung pasyente, kayo po ay diabetiko, kailangan ninyong magamot. Automatic po yung doktora kasama sa guideline. Kailangan yung mata ay ma-check up agad, lalo na sa mga type 2 diabetics. Kasi, una sa lahat, bakit po gano'n? Hindi nila alam kung gano'n na sila katagal na diabetiko. Okay? Pangalawa, maaaring may na-damage na sa likod ng mata na kailangan ay maagapan agad. So, yun po yung isa sa mga
kailangan nilang maisip kung bakit in the near future, kung meron naman silang time, resources, pwede po nilang itry yung teknolohiyang ito. Okay. So, Tama. Oo. Sige. okay. So, bukod po dun sa mga sinabi ko sa inyo na mga ibibigay sa inyo ng artificial intelligence machine, ito pa ang kasama, no? So, for example, sinabi na sa'yo nung machine, ito po yung posibleng sakit ng pasyente, ito yung mga risk factor niya. Siyempre po, ang next na gagawin ng doktor, i-combine niya yung impormasyon na nakuha niya dun sa makina o teknolohiya versus dun sa nakita niya ng personal sa clinic or sa mismong clinic niya, sa personal, no? And then, kapag, siyempre, Dok, iba pa din yung experience po, at na-back up ng mga laboratory and tests, it would give you a good treatment regimen, no? Siyempre, the best na yung mabibigay mo, kompleto na no? So, bukod doon, ang artificial intelligence machine po ay bibigyan din kayo ng mga health advice. Okay, kasama na po ito pag ibinigay sa inyo ang resulta regarding diet, sport, lifestyle, eye care or eye shield. So, ano ba yung halimbawa? Okay. So, pag-print po ng mga results ng makina, bukod doon sa mga percentage ng igano ka naka-diabetic or ganon, bibigyan niya kayo ng mga ideya kung ano ba yung dapat mong gamitin o gawin sa diet mo. For example, you have a high risk of diabetes and should strictly control your sugar intake and eat more foods with low glucose such as vegetables and beans. So, sasabihin niya na rin sa'yo. So, bilang isang doktor, pinapagaan din niya yung trabaho, yung oras, mas mabilis tayo kasi tinutulungan na tayo nung teknolohiya na sabihin sa pasyente ano ba yung mga dapat. And also, sometimes, syempre po, minsan pagod na, no, maraming pasyente. Kung may nami-miss out po tayo, at least meron tayong supplement na magsasabi mismo yung machine na ito pa yung kailangan. Ako, personally, minsan kapag medyo madami na doc, minsan nagkaka-memory lapse din, di ba? Hindi naman talaga perfect, no? Pero at least ito po, kung makita mo may guideline kang sinusunod, mas mabilis. Okay? Oo. Parang ang ganda nga nito, usually kasi tayong mga doctor, sa dami ng pasyente natin, sometimes yung talagang yung sa lifestyle modifications na advice talaga, yun ang medyo doon tayo, Nami-miss out. Oo, we understand that. Kaya di ba sa lifestyle medicine, yan din ang aming yan yung aming role, kumbaga. Pero kung sa dami, kaya kami, SMA kami, shared medical appointments. Pero at least ito, meron silang babasahin sa bahay, naka-print out na. Ang ko lang, very good po ito, very good, detalyado din, no? Pero ang ko lang, sana meron siyang Filipino version. Kasi, yun lang. Kasi nga, diba, yung ibang pasyente, lalo na sa mga probinsya, yung iba, syempre, hindi naman talaga lahat nakakaintindi ng English or mas maintindihan nila kung native language, no? Oo. Actually, I would have to agree po. Kasi ako minsan, syempre kahit na mga doktor na po tayo, hindi naman din lahat naiintindihan natin, lalo na hindi na sa language natin nakatranslate. Siguro po, in the near future, it's a very nice project or it's a very nice research topic na matranslate yung mga to sa Tagalog. No, kahit po yung mga basic lang na para mas naiintindihan ng mga pasyente. Yun po ay magandang suggestion later on. No? Anyway, bukod po dun sa diet, meron din siyang suggestion for sport. Ibig sabihin yung mga activity na pwede mong gawin. Halimbawa, pwede ka daw mag-jogging, swimming, skating. Ang gusto ko lang pong ipatanda sa inyo na itong mga instructions na to ay depende po sa sakit o sa kondisyon ng mata na makikita nila. Okay, hindi po siya, it is tailored fit. Ibig sabihin, ano ba sa Tagalog yung tailored fit? Naka-design siya sa kung ano yung kailangan ng katawan mo. Parang gano'n. Naka-akma siya. Yan, akma. Siya kung para sa'yo lang. Okay, tama. Para sa'yo. Basis kasi. Parang gano'n. Opo, correct. Tingnan mo na, kahit tayo, nahirapan tayo mag-translate. Oo, diba? Okay.
So bukod doon, sasabihin din niya sa'yo yung mga lifestyle modification na kailangan mong gawin. For example, wag daw uminom ng alcohol, do not drink alcohol. Ikaw ay dapat laging may good sleep, optimistic sa buhay, wag masyadong negative. Kasama po siya sa mga sinasuggest at sinasabi ng makina. So imagine, it's like giving a full prescription, lahat-lahat na doon sa isang pasyente, no? And most importantly, syempre sa ophthalmology po, no? Dahil yung topic natin ngayon, bibigyan kayo ng step-by-step procedures or itemize na mga kailangan mong gawin para dun sa kondisyon ng mata mo. O, so, Ayan. Oo nga, tama. Oo. so for, Maganda. Yun nga lang, Dok. Syempre, very specific kami sa life. Talaga nag-comment ako, no? hindi, that's very nice po. As lifestyle medicine kasi, usually kami, very specific. Ito, okay na to, Dok. Kasi okay na rin to. Parang in general, no? In general siya. Kami kasi, halimbawa, pag nagbigay kami ng prescription, sasabihin namin, halimbawa, walking for 30 minutes every day for 5 days. Something like that. Or, okay, I get. 30 minutes daily for 5 days or 5 to 7 days. Very specific lang ha. Pero ito, kumbaga, okay na rin to. At least, di ba? Parang may idea lang sila. Maganda, oo. Also, siguro po, I think, no, di ba, halimbawa kanina, doktora, pinakita ko sa inyo kung merong mga, let me just go back po dun sa halimbawa, nagkaroon ako ng patient. Ito pa po isang ginagawa ko lately, no, nung nagkaroon ako ng ganitong machine. Halimbawa, yung patient may risk for glucose metabolism. I already refer them po sa mga primary healthcare physicians or sa mga internists natin para kung kailangan man lang ng screening or kasi minsan, doktora, aminin natin, yung patient 40, 50 years old na hindi pa nakapagpakuha ng dugo kahit isang beses buong buhay niya. Tama yan. Sasabihin mo, nararamdaman. Gaganon. Opo. Kapag meron akong test na ganito, nasasabi ko diretso sa patient ko, ma'am or sir, tingnan niyo po, meron kayong mataas na risk para sa pagkakaroon ng mataas na sugar. Mas naiengganyo sila, Doc, na magpa-check up. Ganun yung nangyayari sa akin lately, based on experience ko, no? So, it's very helpful then for us. Di na kami masyadong hirapan mag-explain. Tama. Kasi iba yung may paper, no? Iba yung may pinapakita ka sa pasyente na parang katunayan na ito po talaga yung condition ninyo. So, it's very useful talaga. So, okay. So, I think, Doc, kung halimbawa, nagkaroon ako ng result na ganito, maganda din pala na i-refer sila sa inyo for the specific instructions, no? Kasi, for example, nakita nyo tong test na to, tapos, sabi ko, punta po kayo kay doktora para po kung gusto nyo nung mas detalyado o yung talagang step-by-step na susundin nyo, sa inyo po siya mapupunta, no? Sa correct. It's a very nice idea po. Okay, so recap po tayo, no? Yung mga na-discuss natin ngayon, ano yung artificial intelligence, ano yung itsura ng machine, ano yung maitutulong niya, how does it work, paano ba siya gumagana, ano ba yung mga sakit o mga test or mga pwede nating matandaan na ibibigay niya sa inyo, and also health advices. So, ano pa ba? May na-miss out pa ba tayo, Doc? Ayan. So, ano yung mga final message? Ayan, take-home reminders. Ang galing yan. O, sige. Okay. So, ano ba yung mga take-home reminders ko lang? I think ang dami ko nang sinabi, ang dami kong na-discuss, pero at the end of the day, ang mahalaga pa rin naman ay talaga pong magpa-check up kayo sa inyong doktor. Na, syempre, iba pa rin yung may human interaction pa, no? So, again, artificial intelligence has been defined as the scientific understanding, underlying thought and intelligent behavior embodied in machines. Again, marami po siyang knowledge, impormasyon, kaso nasa loob ng isang makina o software program. Meron siyang potential na improve yung performance ng medical practice natin significantly, lalo na with diagnostic, no? Yung access po, yun yung mahalaga, no? Ibig sabihin ko, imagine niyo na lang po, nagpunta kayo sa isang doktor, nag-undergo kayo ng isang test, pero sobrang daming sakit na na-screen sa inyo na pwedeng makatulong sa inyo kung sakaling may makitang abnormal doon sa test na yon. So, mahalagang mahalaga po iyon, no? Lalo na ngayon,
There's so many people, sobrang dami ng population, sobrang konti ng doktor. At hindi po lahat ng lugar may doktor talaga, no? Kahit gustuin man naming tulungan kayo lahat, syempre limitado din yung kakayahan at oras namin po. Okay. So again, as I have said a while ago, AI could be the answer, no? Pwedeng artificial intelligence sa isa na pwede natin i-consider para lahat magkaroon ng access sa medicine. Kasi high cost and lack of doctors and equipment sa underdeveloped countries like us po, no? We're on a third world country, no? Baka mamaya, third world ba tayo? Or developing country, no? I'm not so sure about it. Hindi pa ganun kaganda yung access natin. At least kung meron tayong i-consider na mga ganitong technology, probably mas magaganda yung healthcare system ng Pilipinas, no? Less manpower, less yung cost din po. So in the near future, sorry Doc, interrupt ko kayo. Hindi, sige, okay lang. Sige, after you. Oo. So in the near future, screening and early detection of ophthalmic diseases to artificial intelligence technique will become routine in medical practice. So gaya ng sinabi ko po sa inyo kanina, this is an advanced input from me po. It's a personal input from me. I think, Doc, na sa mga dadating na panahon po, itong artificial intelligence na to ay magiging parang routine practice na rin natin. Naalala niyo po, 'di ba, kapag halimbawa, ay may lagnat siya, pakuhanan mo ng dugo. 'Di ba po? 'Di ba? May masama pakiramdam, ilang araw, pakuhanan mo ng dugo. I think magiging ganun din po siya. May problema ka ba sa mata? Sige, magpakuha ka ng picture sa artificial intelligence, baka makita na yung sakit mo. I think dadating yung time na magiging ganun siya, i-consider siya and ma-accept siya sa society as is, no? Pero who knows, at least from today, starting today, meron na po tayo access sa kanya. So, yun yung maganda naman po doon. Yes, at very, swerte tayo. Advance po tayo. Yeah, ang tawag nito, magkano ba if ever na magpagawa ng ganyan? Usually, magkano? Po. Depende po siya, Doc, sa lugar at saka sa institution. Usually po, ang mga mura is probably 1,000 to 1,500. Maximum mga 2,000 to 2,500 po. Ay, talaga? So, Kaya lang po siya kamura. Oo. Kumbaga, so kung walang budget masyado rin like yung general check-up na tinatawag, though hindi naman po natin sinasabi na kapalit, no, na kapalit ng mga ibang diagnostics na pero ito po pwede po siyang maging parang initial Alternative, parang parang alternative initial muna. So pwede rin siya, Doc, screening siya, Doc, screening talaga siya. Screening siya actually. For example, mataas yung risk niya for this specific condition. So kung ano yung talagang parang definitive diagnostic procedure for that specific condition, yun pwede niyang pagawa, di ba? Correct. Yung the rest na low risk lang naman siya, so mas priority niya kung ano yung nakitang high risk for that yes. Tama? Correct. For example, 90% risk ka sa glucose, magpakuha ka na ng glucose test mo. Ganun po. Sugar mo, blood test ka na ng sugar mo. Kasi, ang lang natin, syempre, kailangan natin yung specific number, how high is high. Kasi dito parang percentage ng risk. So, ang kailangan natin kasi like yung sa blood sugar level, kailangan alam natin yung specific number para kano siya kataas para alam natin kung anong mabibili nating gamot, di ba? Ayun. Ay, naku, very Oo. Isa pa nga, Doc, no, may I just add po, no? This is not to naman, pero sinasabi ko doon sa ibang patients ko po, sabi ko sa kanila, ma'am or sir, alam niyo po ba na kung gaano? Siyempre, alam ko naman po I'm talking about kapas po, no? Siyempre, very limited po yung access din nila sa mga ofta sa kapas, no? Marami pong good doctor sa kapas. Kaya lang, siyempre po, due to time constraint, hindi din nila kayang lahat ma-accommodate all the time dahil may iba rin po silang practice, no? Sabi ko sa kanila, kailan po ba kayo huling nagpa-check up ng mata? Never, Doc! 55 years old, 6 years old, never in the entire life. Sabi ko, matiisin po kayo, no? Sabi ko, kasi isipin mo, di ba, Doc, pag nag-40 ka, hirap ka na magbasa, gano'n. Oo, tama. Ang sasabihin sa akin ng pasyente, mahal kasi. Sabi gano'n. Syempre, wala ka namang government masyado dito sa Sabi ko, ma'am, sir, isipin nyo na lang po, ilan ba yung tsinelas nyo?
ilan ba yung damit nyo, ilan ba yung bag nyo, hindi nyo naman po yan sabay-sabay nagagamit, tsaka magkano. Magkano lang naman ang konsulta sa mata? What I mean If is, ever salamin, magkano lang naman yung Oo. reading glass. Tamo, oo. ang gusto ko lang i-impart sa kanila is, kaya nyo pong bumili ng maraming bagay, pwede naman siguro kayang pag-ipunan yung konsulta sa mata. Kasi di ba po, kahit naman isa lang ang damit mo, mabubuhay ka or kahit ilang piraso. Pero isipin mo, doktora, pag nawalan ka ng paningin, parang ka na rin namatay, di ba? Paano ka mabubuhay? Isipin mo, di ba? O, paano ka magtatrabaho? Paano? Oo, exactly. Sira career mo, wala kang trabaho, hindi mo maalagaan pamilya mo, at ikaw mismo yung sarili mo, hindi mo maalagaan. No? So, Tama. kaya lagi ko sinasabi sa kanila, hindi po siya mahal. Kulang lang po tayo sa ipon ng konti. Oo, tama. Diba? Ano lang yan Oo. doon, priority kasi yung basic priority. Oo. Tama. Kasi yung iba po nagpupunta dito, syempre, kahit gusto mong tulungan, syempre, Dok, pag nawala na yung paningin, gaya ng sinabi ko kanina, sobrang hirap niya na talagang ibalik. So, might as well, mas maaga kong makita, mas maaga mabigyan ng lunas, mas maganda yung prognosis o yung kalalabasan po. Oh. Doc, speaking sa ganyan, saan po kayo makikita na kung gusto nila magpakonsulta, saan yung clinic ninyo? Ayan, sige. Ayan, baka may din kayo dyan, slide na Ayan. Okay. So, ito ginawa ko lang kasi baka mamaya po interesado kayo doon sa topic. Pwede nyo po ako i-message personally sa Facebook, MMEC, Madrid Magalang Eye Center. Sasagot po ako ng personal. Ako po yung sumasagot doon na kung may time ako. Halimbawa, interesado kayo, gusto nyo lang magtanong, walang problema po sa akin. Sasagot ako. Kapag medyo nalito ako ng medyo busy lang konti, pero for sure po, may magre-reply po sa inyo doon. Anything you want to ask, feel free. Kahit anong tanong po na gusto ninyo, mababaw man yan, malalim na tanong, basta anything about the topic today po na may maitutulong ako sa inyo, okay lang po sa akin yun. Okay po. So also, gusto ko pong i-emphasize lang po ito, Doktora, no? Ito lagi kong sinasabi to sa lahat ng natin siguro dito sa radyo na to. Early screening and detection is the best prevention. Tama yan. Not only with OFTA, of course, with all the diseases, sa lahat po ng subspecialties at mga doktor. Kapag maaga po nating na-screen o na-detect yung sakit, mas maganda po yung kalalabasan ng kondisyon ng pasyente. Tama. No? And mas mura pa, kamo. Correct. Kasi pag mas malala na po, syempre mas mamahal na yung mga kailangang test, gamot, or etc. Oo. So, yung clinic ni Doktora, nasa Cristo Rey. Black, sa Cristo Rey, Kapas? Black 68 po, sa Kapas. Punta lang kayo dun po anytime, no? Ito pa. Meron namang address po dyan. You can message us. Magsasend po ko sa inyo ng mga details na kung may kailangan kayo. Ayan, MMEC, Madrid Maglalang Eye Center. Opo. Kung, for example, talagang walang-wala, no, pwede din, ma'am. Walang problema, doktora, punta lang kayo dito. Kung anong maitutulong ko po, sabihin niya lang. And, meron tayong libreng check-up sa mata. Correct. Ayan, sige, doktora. Speaking of tulong, okay po. So, Kapas Municipal Health of Together DOH po ay may magagandang programa para sa lahat ng mga taga-Kapas, no? Sorry, Kapas po, kasi itong na to, no? I know this is televised all around, no? Pero for Kapas po, na residente ng Kapas, meron pong programa ang ating Kapas Municipal Health Office together with Department of Health. Ang tawag po doon ay Boots Friday plus Purok Kalusugan. Ang ginagawa po namin sa programa nito, kami po nila Doc Ethel at ibang mga volunteers na mababait na doktor ay pumupunta sa bawat barangay ng Kapas. Okay po. Kami po ay nagbibigay ng libreng serbisyo sa mata, blood, no? Bloodletting, bali Boots Friday, BOTS, no? Bloodletting, oral, bunot. Sa oral care. Optical and ophthalmology services. Tuli. Oo, libreng tuli. Senior surgery. Care of surgery. Ako po yung sa surgery. Ako po yung mga nagpa-perform ng mga minor surgeries, no? Oo, nag-aalis po ng mga cyst, ganyan po. Okay. Ako naman po, kami naman, ang specialty namin, ng husband ko po si Doc Jel, lahat ng salamin at sakit sa mata. Kung may gusto kayong ipa-opera po kagaya ng mga minor, pugita, bukol sa mata, mga sugat, gustong tahiin, pwede din po, libre din po doon. Walang bayad. Diba? So, ano po yan, no? Bali, every Friday, 8 to 12,
sa mga iba't ibang barangay. So, saan lang tayo niyan, Dok? March 21, ang natapos na natin, Dok, sa Lawi. taong ito, para lang sa kaalaman ng lahat, ito po ay pangatlong taon na namin ginagawa. At Yes, tama. masaya po kami. Kung gusto niyo pong mag-join or welcome po kayo. Mag-volunteer. Mag-volunteer, no? Ngayong pong 2025, Doc, ang natapos na natin ay Bueno, Santa Lucia, Cristo Ordonez. Arangoren. Opo. Oh. Ang next na natin ay March 21, Barangay Lawi po. Ayan. Okay. So, pwede niyo pong i-screenshot or i-save tong file na to para yung mga susunod na barangay pwede niyo pong paghandaan. Siyempre, nag-uunahan din kasi sila. Oo, tama. Ayun, so Ganun. marami na naman po tayong nalaman sa talakayan ito, no? So maraming salamat po and lagi nga nating sinasabi, no? Yun nga, prevention still better than cure. Maraming salamat, Doc Paula, no? You're welcome po. Diba? Yay! So thank you so much and lagi po natin tatandaan, ang kalusugan ay kayamanan ng bayan. So maraming salamat! Have a blessed day po sa ating lahat. Thank you. Thank you po. Thank you. Ingat po ang lahat. See you po sa mga barangay. Yes. God bless po. Thank you. Bye. God bless po. Bye.